Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At sana panoorin yung buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. Kung hindi nyo man mapanood ng buo, kahit 50% or 75%, okay na yon. Sa part na yan, siguradong may nakuha na kayong idea at kaalaman. At salamat sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Alam nyo, may pagkakamali ako kahit na nagtuturo-turo ako, no? May pagkakamali rin ako. Siyempre, nobody's perfect. Dati, ang ginagamit ko ay yung chick booster na 40 pesos ang presyo. At ang mga manok, ang mga kiti, ay kakain sila ng 1 month na chick booster doon. Pero, nag-shift ako sa 49 pesos na chick booster dahil kakain lang sila ng 21 days doon. So, ibig sabihin, yung other week, no, yung 1 week na nahuhuli, nakakain pa sana sila ng chick booster, ay mapupunta na doon sa chick starter ang kapagkain nila. So, iniisip ko na mas mura kasi napunta na yung isang week doon, makakatipid ako, sabi ko, no. Pero, kung meron akong kasamang mga farmers na ganun din ang ginagawa, panoorin nyo ito kasi may lesson dito. Pagkukumparahin ko ngayon ang chick booster na 40 pesos at 49 pesos, kung magkano lahat ang expenses mo sa 200 heads na kiti na hanggang lumaki sila. So, yung umpisahan natin ang computation dito sa 40 pesos na chick booster. So, dun sa chick booster, bawat kiti ay kakain ng 329 grams na chick booster per head. Tapos, dun sa chick starter naman, kakain ang bawat kiti ng 1 kilo and 76 grams. Doon naman sa grower, kakain ang bawat kiti ng 2 kilos and 583 grams. Total ng nakain ng isang kiti ay 3 kilos and 988 grams. Kung kukumputin yun, no, yung 329 grams times 40 pesos is 13.16. Tapos, yung chick starter naman, 1.076 times 39, kasi 39 pesos isang kilo ng starter, equals 41.964. Sa grower naman, 2.583 times 36 pesos, kasi 36 pesos ang grower dito sa amin. So, ibig sabihin, nakakagastos yung isang kiti ng 92 pesos and 988 centavos. Total ay 148 pesos .112 cents. Yun ang gastos ng isang kiti. So, kung meron kang 200 heads na kiti na hanggang paglaki, the 200 heads times 148.112 equals, gagastos ka ng 29,622.4. Kasi, ang nakain nila, no, ang feed consumption nila, total ay yung 200 times 3.988 equals 797.6 kilograms or 15.952 bags. So, makikita mo na yung expenses mo, bawat pagkain nila, yung chick booster, gagastos ka kasi ng 2,632 pesos. Yung chick starter naman, gagastos ka ng 8,392.8. Yung grower naman, gagastos ka ng 18,597.6. Total ay 29,622.4. So, yan ang gastos mo kung ang chick booster na gagamitin mo ay yung tig 40 pesos. So, dito naman tayo sa chick booster na 49 pesos. Siyempre, reduced na yung days na kakain sila ng chick booster dahil 21 days na lang, di ba? So, ngayon, ang makakain na lang nila na chick booster ay 189 grams. At yung chick starter, yun ang nadagdagan, ano? 1.216 kilograms na or 1 kilo and 216 grams. Yung grower, yun pa rin. 2 kilos and 583 grams. Total ay 3.988 pa rin, no, na kilograms. So, kung kukumpitin mo na ngayon, yung 189 grams na chick booster times 49 pesos is 9.261. Ibig sabihin,
bumaba yung consumption ay yung gastos mo doon sa chick booster. Pero napunta ang ibang gastusin mo doon sa chick starter dahil tumaas, di ba? So 1.216 times 39 pesos equals 47.424. Yun na yung gastos mo sa chick starter. Yung grower naman 2.583 times 36 equals 92.988. Total ay 149.673. So kung titingnan mo yung total ng bawat isa, no, ay tumaas yung gastos mo ng mahigit piso. Ngayon kung 200 heads ang aalagaan mo, no, 200 heads times 9.261 na chick booster, gagastos ka ng 1,852.2. Tapos, doon sa chick starter naman, 200 times 47.424, gagastos ka ng 19,484.8. Tapos, doon sa grower naman, 200 times 92.988 equals, gagastos ka ng 18,597.6. Ang total niyan ay 29,934.6. Mas mataas kesa doon sa gagastusin mo doon sa 40 pesos na chick booster. So, doon sa 40 pesos na chick booster ay 29,622.4 lang. Pero dito sa 49 pesos na chick booster, 29,934.6 ang gagastusin mo sa 200 heads na kiti hanggang paglaki. Ibig sabihin, tumaas ng mga more or less mga 300 plus ang gastos mo. 'Di ba? So, dapat ay yun ay tutubuin mo na. Actually, yung pagpapakain ng 40 pesos at 49 pesos na chick booster ay almost the same yung araw na pwede kang mag-dispose. Kasi, the same pa rin yun noon na 2.5 months, makaka-dispose ka na or makakaulam ka na. Lalo na, the same pa rin na upgraded chicks yung aalagaan mo. Hindi kagaya nang nag-aalaga ka ng kiti, ng yung totoong native na yung maliliit. Minsan, nasa breed din ng manok kung bakit mabilis silang lumaki. Bukod dun sa pagkain. Yung feeds kasi, no, yan ang pinakaunang rason kung bakit lalaking maigi ang manok. Pero, isa pa rin ang breed, no? Kasi kung hindi mo rin naman nasusunod, oo nga, feeds nga ang unang rason kung bakit sila lalaki. Pero hindi mo naman nasusunod yung pagpapakain mo ng tama. At saka hindi mo rin nasusunod yung measurement, no? So, may tendency pa rin na hindi magandang magiging outcome. At sana nagkaroon kayo ng idea at kaalaman dito, no? Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, sa lahat nagko-comment, yung mga nagtatanong din, no? Salamat. Yung mga old and new subscribers, lahat kayo, shout out sa inyong lahat. At sana, araw-araw tayong pagpalain lahat.